Welcome back to my channel, Faceless Raw. Here ang inyong host. Maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay, nagbigay ng suporta at komento sa ating comment section. Diyan po tayo kumukuha ng mga idea at ng mga kaalaman, no, na ginagawa po natin dito po sa ating vlog series. Kaya naman po, ang pag-uusapan po natin ay part 4 ng buhay ni Carlos Yulo na ating kampyonado. Imagine guys, no, two-time Olympic champion. Kakaiba yan, no, sa history ng artistic gymnastics. Kaya nga, usap-usapan, no, ito sa media at pag nakita nyo sa social media, sa Facebook, sa TikTok, makikita nyo talaga ang istorya ni Carlos Yulo. At talaga namang pinag-uusapan siya dahil napakagaling niya po sa larangan ng artistic gymnastic. Kaya naman, maraming mga nag-interview sa kanya, kung ano yung sikreto niya, ano yung um, nagpanalo sa kanya, ano yung inspirasyon niya. Guys, wag na po muna natin pag-usapan kung ano yung mga bagay na nangyari dahil napakarami na, no, in the days that transpire, marami tayong mga nasaksihan, usapan tungkol sa kanyang girlfriend, si Chloe, sa kanyang nanay, si Nanay Angelica, at sa kanyang mga kamag-anak, di ba? Sa kanyang lolo. Kaya naman, ang gusto ko pong pag-usapan natin ngayon ay ang suporta ng isang ama. No, nakakatuwa. Okay, pero bago muna tayo magtuloy-tuloy mga kaibigan, katulad po ng ating naipangako at nasabi sa inyo, bago po tayo magbigay ng reaction, ay basahin po muna natin yung mga nagkomento sa atin pong last vlogging na ang title ay Part 3, Tatay Hil Yulo instrumento sa pag-ayos ng kanyang anak na si Carlos Yulo at ng kanyang asawa. Kaya naman alam niyo natutuwa po ako sa isang ama kay Tatay Hil, no? Bagamat nagpapahayag po siya ng kanyang saloobin pero hindi niya ibinibigay yung kanyang mga dirty laundry katulad nga nung sinabi ni Ate, nakalimutan ko tuloy yung pangalan ng isang atin na Esther, no, na nag-comment doon sa ating part 2 ng Carlos Yulo story. Guys, alam niyo po sa totoo lang, nakakasawa talaga na pag-usapan yung mga pangit, no? Sa buhay ng isang tao. Kaya ang nagustuhan ko po yung comment dito ni Miss Jeannie 123. Miss Jeannie yung pangalan niya. So kung nanonood ka ngayon, ma'am, ang ganda ng comment mo, parang na-review ata ako. Ang sabi niya dito, please give Carlos Yulo a break. He just came from a very stressful physical and mental, open and close parentheses, athletic event. Let the Yulo family solve their own problem. Hinihiya nyo siya sa buong mundo. It is nobody's business to meddle with their own affair. Who the hell cares? Tama naman, di ba? Tigilan na ninyo yung discussion na ito. Dapat ay siya lang ang mag-ayos nito. Okay, ito yung kanya, ay, ano ba yan? Hindi na makita. Sobrang liwanag. So, di ba? Hindi ko na ipa-flash sa ating screen yung comment ni Ate Jeannie 123. Pero ang ganda po na sinabi nyo, you're right, no? Wala tayong business, wala tayong right to discuss this in public kasi talaga naman nakakahiya. Pero alam nyo, yung iba kasi ginagawang pangit, no? Pinupulutan ng binalagyan ng negative, kasi may makikita ka talaga, no? Kung meron kang bagay na, ako sa tingin ko, no? Kanya-kanya kasi tayo ng lenses. Kung meron tayong mapupulot na bagay, dapat apulutin natin yung magandang bagay. Di ba? Sabi nga lang lagi natin, naririnig, eat the meat and spit out the bones. So, masarap pag-usapan kapag ang lenses mo ay puro maganda doon sa isang tao, yun ang maganda pasarap pag-usapan. Now, kung may mga weakness yung isang tao, eh hindi naman natin kailangang i-emulate yung kanilang mga weakness. And we don't need to talk about it when they are, di ba? Kung sila po ay, hindi na lang lalo na kung hindi na sila kilala, di ba? Eh kung mas kilala natin sila, you're talking against them at their back, eh mas naku po, nakakatakot, no? Parang, kumbaga sa isang fellowship, no? Nagkumakanta kayo na, oh, I love you with the love of the Lord. Tapos, hayakapin mo yung kaibigan mo. Tapos may dala ka palang kutsilyo, pagyakap mo, sinasaksak mo na pala sa likuran. So, hindi natin ginagawa yun dito. Kaya, salamat Miss Jeannie sa iyo pong komento. Okay, lalagyan kita ng approve and heart. Sa susunod na ako magko-comment, okay? I will comment. I'll see to it na magko-comment ako sa inyo
Okay, so ang sabi naman ni Rita Claire Binara, watching from Imus, Cavite. Maraming salamat po sa mga taga Cavite. Shoutout po sa inyo dyan. Ang sabi naman ni Ate Venus Buenavista ng Japan. Okay, shoutout po sa lahat ng mga taga Japan. Siyempre, ito po ay FLM community. Ang sabi naman niya, may magulang na pinapahalagahan ang pinagpaguran ng anak. May magulang naman din na iniisip ang pagod at hirap ng anak. Pero kahit gaano mo kasama ang magulang mo pa rin. Kung wala sila, wala tayo sa kinalalagyan natin. Mahal natin ang mga magulang natin. Mahal din ng magulang ang mga anak. Sana magkaayos ang pamilya nila. Amen. Ako, I agree with that. I stand in agreement sa iyo, Ate Venus. Tama po yung sinabi nyo, no? I agree with that. Sabi naman ni, okay, good morning, watching from Japan, Ate Venus. Ate Venus ulit. Puro Ate Venus. Ate Venus, shout out sa iyo at sa lahat ng mga taga-Japan. Si Ate Alvi, shout out. Ate Remy, okay. From Team Anino Anghel, shout nga pala sa aking utol kay Utol Anino Anghel, no? At Lady Shadow sa ating kapatid. At sa lahat po, Ate Remy, sa lahat po ng TAC Family Team Abot Kamay, yan po sila ay charity, no? Okay. Ang sabi naman ni Irene Antones, ito po, sabi ni Irene Antones, watching from Greece. Kamusta po ang ating mga kababayan dyan sa Greece? Okay. Watching from Greece, for me, no comment. Parang napapaano ko. It's like ano, no? Okay, sige. Hindi, joke. Okay, sabi nito. Watching from Greece, for me, no comment because we don't know the real reason. Let's just celebrate Kaloy's gold victory. God bless us all. Hope they settle this matter peacefully. Yes. So, ang ganda po ng sinabi ninyo, ano, nandun lang kayo sa gitna at wala kayong binitawang negative or kung ano man, 'di ba? Kasi yung ibang mga nabasa ko talagang galit na galit sila kay Chloe, nagagalit naman kay Carlos, nagagalit sa nanay, 'di ba? Pero ito, 'di ba? Sabi dito, we don't know the real reason. Let's just celebrate Kaloy's gold. Tama naman, di ba? Kaya nga ito pag-uusapan natin, no? Isa-celebrate, ano ba naman to? Isa-celebrate natin yung kanyang pagdating. Sinulubong siya ng maraming mga tao, sinulubong siya ng kanyang tatay. Woo! Sarap. So, ang pag-uusapan natin, katulad sinabi ko, ang suporta ng isang ama. Okay, maraming salamat, Ate Erini from Greece. Okay, sabi naman ni Hamiza Habdullah, ang ating kaibigan, kapatid, ang sabi niya, ganyan talaga ang mabuting anak, hindi po binabasihan yung pera, malaki man o maliit, yung pera, pero importante ang magulang yun, talaga ang tunay na mabuting anak. Okay, tama naman, di ba? Igalang natin ang ating mga magulang. Okay, ganyan talaga. May nag-reply dito. Ito pa, nagsulat pa pala siya, ang dami. Ang sabi niya, tignan nyo si Sir Manny Pacquiao. Oh, good, that's good Hamisa Abdullah. Tignan nyo si Manny Pacquiao, ang sabi niya. Mula sa hirap, tapos yumaman ng yumaman. Kasi hindi niya talaga iniwan ang buong pamilya niya. As in, kaya lalo siyang maraming blessings sa buhay. Nakita ko nga si Nanay Junisha. Nagkakaganon no? Tapos tuwa siya, pinagpipray niya yung kanyang anak, no? Si Senator Manny Pacquiao, talagang ang ating, alam niyo sa totoo lang, sa time ni Manny Pacquiao, siya ang nagpasikat ng boxing. Dati, yung mga time, di ba, nawala si Navarrete, nagkaroon ng, di ba, hindi na siya sumikat, nagkaroon siya ng bisyo, tapos parang palubog na yung, eto lang, correct me if I'm wrong, lalo sa mga sports, natin, historian. Pero sa pagkakaalam ko po, parang pawala na yung boxing sa ating history. Pero alam niyo po, binangon ng ating senator ngayon, si Senator Manny Pacquiao. Okay, tuloy po natin ang basa kay Hamisa Abdullah. Ang sabi naman niya, gayahin mo si Sir Manny. Totoo po yan, mag-asawa siya si Yulo si Yulo magkapamilya, magkaroon ng sariling anak, pero kailangan pa rin ang tatay, kapatid, lahat ng kamag-anak. Okay, tama. I agree. Hamiza Abdullah, ang sabi niya rito, kahit anong mangyari, yumaman ka, may milyones ka,
proud ka sa achievement mo, pero pag kasali pamilya, trust me, mas mabuti ang mabuti ang buhay mo at maraming blessings pang darating. Thank you po. God bless. Okay, maraming salamat sa iyo. Ito pa pala ang dami. Congratulations sa iyo, Sir Yulo. Okay, congratulations sa iyo, Sir Yulo from Hamiza Abdullah. At dito po sa ating channel, kami po ay nagbibigay sa iyo ng congratulations. Bumabati ng congratulations sa dalawang gold na pinanalo mo at marami pang mga gold. Okay, so sabi dito, congratulations sa iyo, Sir Yulo, para sa girlfriend mo. Respeto lang kahit papaano, yun lang po. Huwag pong magalit sa payo lang po. Oh, good, that's good. Okay. And then, ang sabi naman ni, eto sinto, si Ying Genzela. Yin Genzela. Okay. Ang pamilya ay huwag babaliwalain. Igalang mo ang iyong magulang, lalo na ang iyong ina. 9 months ka sa kanyang sinapupunan. Ang isang paa ng mother mo nakalawit sa kamatayan. Hindi mo ba alam yon? Hindi ko sinabi na bayaran mo mother mo. Kasi no amount ang kabayaran ng mother mo para kaisilang at maging 2 golds na ibabayad mo. Sana maunawaan mo. Hindi yung ibang tao na ilang taon mo lang nakilala at pinaligaya ka. Ba, may hugot to, malalim, no? Kasi kung titignan natin, ano, guys, ayoko na sana pag-usapan, no? Dahil ang topic natin ngayon ay ang suporta ng ama. Pero kung titignan mo talaga, marami ring mga naapektuhan na mga nanay. At meron din ng mga naapektuhan ng mga anak. At meron din naapektuhan ng mga tatay. So iba-iba po yung mga view. View ng isang tatay, view ng isang anak, view ng isang nanay. So, pag pinag-usapan po natin ang mga views, magkakaiba po tayo. Pero katulad po ng sinabi ko, di ba? Ang sabi doon, igalang mo yung mga gulang, 'di ba? At ito ay may kalakip na pangako, 'di ba? Lalawig ang iyong buhay, gaginhawa ang iyong buhay. Yun ang payo ng Diyos sa mga anak. Pero may sinabi rin doon ang Diyos sa mga magulang. Ang sabi doon, do not exasperate your children. 'Di ba? Huwag natin ilagay yung ating mga anak sa ikapapahamak nila, 'di ba? For example, tinotolerate natin yung anak natin, 'di ba? Kahit alam naman natin mali or anything na pwedeng ikapahamak nila. Hindi natin alam. Kaya ako naniniwala ako rito kay Yin Genzela, no? May point ka din, no? Binibigyan natin ng puntos siyang sinasabi mo. Kasi really don't know. Baka pasensya na po kayo, ano? We really don't know, right? So maraming salamat sa iyong komento. Ang ganda, no? Babasahin natin ulit sa susunod kong vlogging. Okay, ang sinabi naman ni Sinabuto, ang gaganda ng mga comment nyo, guys. Salamat, nabanggit mo ang chess. Ang opo ko, 3 gold ang nauwi galing ibang bansa. Hindi napansin ng gobyerno. Sana matulungan mo kami. Uy, sir or ma'am, Sinabuto, meron po tayong kaibigan na ang kapatid po niya na lalaki ay 5th Grandmaster. Okay, ayan po si Red Queen Dragon. Chef po siya, no? Nasa ibang bansa po siya ngayon. Ako, nakalimutan ko na naman yung bansa. Nalilito kasi ako. Hindi ko alam kung saang bansa. Pero mga Vikings yung lugar nila. Okay, sa bang bansa yan? Okay, mamaya maalala natin yan. Saan? Hindi yun eh. Nanonood ba si Utol? Utol Chef Queen Dragon. Red Queen Dragon. Okay. Oo nga, meron. So, okay. So, oh, uh, let's move on. Basta tayo dito. Di dapat sinasabi ang anak yung problema sa media. Yes, tama, Ate Venus. I agree with you. Yun nga yung nasabi natin, di ba? At marami mga nagkomento. Okay. Ay, ano pala, ma'am, Sinabuto, yung concern po nyo ay ipaparating po natin yan. Gagawa po tayo ng another vlogging pagdating po sa larangan ng laro ng chess. Kasi marami po akong mga naging kaibigan, mga nakausap, no, mga kaibigan na hindi talaga napapansin yung chess. Si Yuji Torre, di ba? Naalala nyo ba yun? So pag-uusapan po natin yan sa susunod na vlogging po natin. Okay, ang sabi po dito, di dapat sinasabi, okay, nabasa na natin. Ang sabi ni Rita, Claire Binarao ng Cavite, kasabihan na po, kasabahan na po, hindi matiis na magulang. Kasabihan. Oo, hindi matiis, no, na magulang ang anak. Okay, sabi ni Belay 626, wag na po sana ulit-ulitin ang topic na ito. Wag na po pag-usapan ng private matters nila. Please, tama na po. Okay, I agree with you, ma'am or sir Belay. Kaya nga po, ang pinag-uusapan natin talaga ngayon ay ang suporta ng ama. Po, ito kayo po ang title natin, no, na hindi pa natin napupunta po shout out.
Okay, kasi suporta ng girlfriend si Chloe at magulang ng girlfriend niya, binanggit niya ni Kaloy. Oh, totoo yun na binanggit ni Kaloy, no? Kaya siya na-inspire na gawin kaya siya nag-champion, yung suporta ni Chloe. So, ganun talaga eh, no? Kaya, Chloe, aalagaan mo dapat yung ating champion, ha? Okay, sabi naman ni Raquel Pagtalunan, more money, more problems. Totoo ba yun? More money, more problems. Okay. Si Raquel, pagtalo na. Sabi naman ng walang pangalan na user na nag-comment, sinagot lang ng anak ang interview ng nanay sa media na hindi siya proud kasi madamot. So nag-umpisa sa ina at hindi sa anak. Respeto dapat. Hindi ko mo anak mo, okay na makialam na pinaghirapan. At dapat maging proud. Hindi yung pinalandakan pa sa media na hindi siya proud. Hindi dapat ganun ang ina. Okay, guys, na banggit na natin to, no? Katulad ng sinabi ko sa inyo, um, una talagang nag-spill out si Mama Mami Angelica. So, ito ay malaking lesson sa atin. Huwag natin ilalagay ang ating mga problema sa social media dahil pag piyestahan tayo dyan. Okay, so natapos na natin basahin. Okay, sa susunod po, babasahin po natin yung iba pa nating mga komento, no? Dako na po tayo sa atin pong topic, no? Share ko lang po ito sa screen. Okay, guys. Nabasa ko na po lahat yung ating dapat basahin. So nakikita nyo po ba? Ayan, no? Sa Philippine Star nakita natin. Ayan, no? Ano to actually, nung August 14, today is August 16. Pero bago natin basahin to, kitang-kita natin yung tatay ni Kaloy, no? Ni Carlos Yulo, ang ating kampionado na sinalubong ang kanyang anak, no? At ang daming mga tao kinawayan ni Carlos. So babasahin natin maya-maya lang. Pero nais ko po basahin sa inyo, today is August 16. Babatiin ko muna ng happy birthday. Batiin ko muna ng happy birthday ang ating kapatid, walang iba kundi si Miss Pam Sara Balabagan Sereno. Okay, happy birthday ulit, Miss Pam, kapatid, at salamat sa pakain mo. At today is your birthday. Okay, basahin na natin ulit. Basahin na natin ulit itong binabasa ko. Ang sabi dito, courtesy of Philippine Star, August 14. Okay, sabi dito, maraming salamat pa. Masaya ako, nakita kita doon. Wow, tapos may pa iyak-iyak pa, 'di ba? May emoji na iyak. So, talagang kuhang-kuha ni Tatay Hill yung loob ni Carlos, itong ating kampionado, no, ni Carlos Yulo. Ito, babasahin ko ulit yung kanyang nilagay sa social media. Ang sabi niya, maraming salamat pa. Masaya ako, nakita kita doon, nakasuporta. Pasensya na hindi ako masyado nakakaway. Ang daming nag-autograph. Kita-kits soon pa. Mark Andrew Yulo. Oh, yung tatay niya yon, no? Si Mark Andrew Yulo. Okay, sabi ni Carlos Yulo. So, Tatay Hill, alam niyo po, yung suporta ng isang tatay, iba eh. 'Di ba? Iba yon, iba. Okay, babasahin ko lang ulit dito ha. Ito, sabi dito guys. So, Olympic gold medalist Carlos Yulo expressed his gratitude to his father, Mark Andrew, who was spotted in the crowd cheering for him during the Heroes Parade in Manila on Wednesday. Oh, yun, binasa na natin to lahat, no? Ayan yung sulat niya sa kanyang Facebook account. Kitang-kita niyo si tatay niya, oh, proud na proud, oh. Nakita niyo ba yung nakataas na kamay na nakasombrero? 'Di ba? Proud na proud yung tatay niya. So guys, ano matututunan natin dito? Ito po, no? Yung tatay talagang balanse, eh, 'di ba? Hindi niya in-spill out yung pangit ng kanyang family. Mahal niya yung kanyang asawa, mahal niya yung kanyang mga anak. Alam niyo po, sa totoo lang, itong mga problema na dumating sa family Yulo, naniniwala ako na ito po ay isa sa mga bagay na gawa ng enemy. 'Di ba? Ano ba ang karakter ng enemy? The enemy comes to kill, steal, and destroy. Pumarito ang magnanakaw para magwasak, pumatay, at magnakaw. Yun ang trabaho niya, di ba? So, kung may magandang family, ang gagawin niya, sisirain niya. So, kung makikita natin, no, merong bagay na magandang mangyayari talaga sa family Yulo. Pero syempre, may nakita yung enemy para sirain yung family na to na napakaganda na gagawin at magsha-shine ang bawat mga Pilipinong manlalaro sa Asia at sa buong mundo. Di ba? So, tignan natin, ano,
yung positive side. Yung tatay talagang suporta kay Carlos sa kanyang anak. Hindi niya tinignan yung mga negative ng kanyang anak, 'di ba? At sa tingin ko nag-uusap 'yan heart to heart, 'di ba? Father and son. So, kung ano man yung mga napag-usapan, nasabi, nabanggit, nasaktan, masasakit na salita, kalimutan natin. Ganun yung mga usapan yan, no? At ang pinakikita talaga dito, susi, ay yung pagpapatawad na dapat mangyari at maranasan ng pamilya Yulo. Kaya naman, saludo ako kay Tatay Hill, no? Na talagang binubuo talaga niya yung kanyang family at hindi niya winawasak. At nakakatuwa kasi may mga nakita akong mga mga um, posts no sa social media na okay na sila ng nanay niya. I don't know if that is true. And if that's true, wow, praise God. Thank you Lord. Okay na sila, di ba? At ano ang sasabihin ngayon ng mga maraming mga negative na nagbabash, di ba? So, kung alam niyo po ang hirap, no? Nagtitrain si Kaloy, yung kanyang katawan ay pagod, yung kanyang isip ay pagod. Kaya shout out na rin doon sa kanyang coach, no? Yung nagko-coach sa kanya, nagte-therapy sa kanya, di ba? Kasi pag hindi strong ang mind mo, strong ang body mo pero hindi strong ang mind mo, hindi mo makukuha yung gold, di ba? At syempre salamat na rin sa suporta ni Chloe na nandiyan sa kanyang tabi na bagamat maraming mga binabato rin sa kanya na binabash siya, um, make it sure na alagaan niya yung ating kampyon na walang iba kundi si Carlos Yulo. Kaya saludo ako sa lahat ng mga nakapaligid na nagbibigay ng magandang payo kay Carlos Yulo. Unang-una sa kanyang tatay. Okay, kay tatay Hill Yulo. God bless Tatay Hill Yulo. Naniniwala ako na talagang ikaw ay gagamiting instrumento ng Diyos sa pag-aayos ng buong family, lalong-lalo na kay Nanay Angelica at kay Kaloy sa iyong anak. At sa iyong family. Okay, yun lang po mga kaibigan, mga kapatid. Ito po si Faceless Raw. Maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay dito po sa ating channel. Kita-kits po sa susunod na ating pong episode. At babasahin po natin muli ang inyo pong mga komento. Napahaba po tayo. Talaga binabasa po natin yan. At katulad ng sinabi ko kanina, no, yung about sa chess, bibigyan natin ng pansin yan. Okay? Kaya kita-kits po tayo muli sa susunod na vlogging po natin. Dito lang sa ating channel. God bless everyone. Bye.